Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again, brothers and sisters. Comfy, North, East, West, and South. Welcome once again to our midweek Bible study. Yan. Sa gabing ito, tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa isa naman namang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin na makarinig ng mabuting balita. Hindi lang mabuting balita, kundi magandang balita. Kaya mga kapatid, before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Dakilang Ama, sa gabing ito kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa amin sa kalayaan na muling makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Mga salita na nagiging gabay namin sa araw-araw, kalakasan as we go on with our journey here on earth, Father God. Thank you for your words of enlightenment, Father God, instructions, na kami ay makapamuhay ng isang buhay na laging nagbibigay kaluguran sa iyo, Ama.
So thank you, Father God. At sa gabing ito, gabay at patnubay niyo po ang aming tanging hiling. Father God, give us the wisdom that we need, Father God, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, tunay na kulang ang aming kaisipan upang maabot namin ang iyong ganap na kalooban. Kaya sa gabing ito, ang gabay ng inyong banal na Espiritu ay sumaamin. At ganun din po sa aking mga kapatid na gagamitin nyo, from the praise and worship, the music ministry, the band, Lord, we ask for your double portion of your anointing to be upon them. At lalo't higit sa lahat, sa kapatid namin gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Lord, bless his lips. Be the one to put the words on his mouth, Father God. And may your name be glorified tonight. Again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Some announcements. So, mga kapatid, nalalapit na po ang ating East Anniversary. Nagaganapin po sa One Cainta Stadium, August 29, 2026. And it's a Saturday, mga kapatid. Yan. And then, blessing of our new worship center sa Bulacan. And anniversary. 2-in-1. Blessing ng bagong worship center natin. Then at the same time, Bulacan anniversary. That will be on July 18, 2026. And it's also a Saturday. Coordinate with Pastor Simple and Sister Jen Garcia for the health count. Yan. Wala naman pong bayad to, pero para ma-prepare nila yung tamang dami ng mga, siyempre, pagpapalain Lord sa pagkain. Thank you, Lord. And of course, ang ating nalalapit na Comfy Family Affair for our 45th anniversary ng Comfy Community. Save the date na po. At ipon-ipon na po tayo. Medyo hindi biro ang halaga, pero we will enjoy. Worth it yung halaga ng ating pupuntahan. That will be on October 23, 25. 23, 24, and 25. 2026. Biyernes po yun, mga kapatid. And it's a Sunday. Ito po ay gaganapin sa Subic, White Rock, Beach Hotel, and Water Park. Tayo po yung nakapagdaos na dito noon. Pero ngayon, it is much improved and you will enjoy the place. Napakaganda po ng lugar na yun ngayon. Ayan, and details will be posted on our FB page, mga kapatid. And hindi rin natin makakalimutan sa araw na ito ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. It's July 15, 2026. Happy birthday, Sister Malia Bacani, Sister Carlene Gilido, Sister Carmela Tizon, Sister Nelita Gonzalez, Brother Nico Kawilan, Sister Ayet Musngi, and Brother Angkor Sotomango. Happy birthday po. And of course, happy anniversary, Brother Ato and Sister Arlene Bautista. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Take it away, Bong. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan po, happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Okay, let's prepare ourselves para magpuri at magpuri
sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. Tawagin na po natin mga kasama natin sa bahay sapagkat ang gawain ito, ang pag-awit sa Panginoon ay isang napakagandang gawain sapagkat dito po tayo tinawag ng Panginoon upang lagi siyang papurihan. So this time, through praise and worship, mga kapatid, sama-sama po tayo. And let's welcome the praise and worship team. Oh, hallelujah, hallelujah. A blessed day to all of you. Thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon na muli tayo ay makakapag-aral, makakarinig naman tayo ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. And let our prayer be in Psalms 19 verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, handa na po ba tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Awitan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay puti, umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin si Yahweh, aking kaluluwa. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Hallelujah. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti, umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin kita. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hanga, ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Purihin kita. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hanga,
ginawa mo'y ihayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil. Ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, aking Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Thank you, Jesus. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. At kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong gabay araw-araw. Kaya, salamat, Panginoon. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. O Jesus, Hallelujah. salamat
sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnumay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Hallelujah. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Sasambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Sasambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Papurit, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, Sambahin natin ang Diyos. sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. We worship you, Lord We love you, Jesus. Jesus. We glorify your name, We Lord Jesus. glorify your name. Thank you, my God. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Let's clap our Hallelujah. hands to God. Thank you, my Jesus. Praise you, Jesus. Okay, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Father God. Glory, hallelujah. Thank you, Lord, and thank you, praise God, glory to God sa music ministry. Yan. Thank you, Lord. Ayan. Tonight,
mga kapatid, para sa ating continuation ng second chapter of our series on the book of the Colossians. Yan. Let us welcome my co-minister, Minister Ed Galietes. Brother? Thank you, Lord God. Hallelujah. Welcome po sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord, sa opportunity at sa siyempre itong binibigay sa atin ni Lord ng mga pagkakataon. Ito ay grasya lamang na tayo ay napili ng ating Panginoon Diyos. Muli po ay bumabati ako sa inyo from North, East, West, and South. I pray po na kung tayo ay may ginagawa sa mandali, ito po ay Bible study. Napakahalaga po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. At ito po ay series about do sa aklat po ng mga taga-Colosas. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. At thank you, Lord God. Ngayon po ay babasahin ko po muna bago tayo manalangin ang Colossians chapter 2 verse 20. Ito po ang aking pong susundan kay Minister Ray. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritu naghahari sa sanlibutan. Espiritu naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipon niyan. Ang mga ito, utos at aral lamang ng mga tao. Tingnan nyo ng tao. Tungkol sa mga bagay na nauubos sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Lord, kayo po magpapala sa aming pag-aaralan at double portion, O Lord God, ng iyong anointing. Use your servant, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. So bago natin talakayin ang sulat, kasi pag sinabi pong sulat, napakahalaga. Pag sinabing sulat, napaka-personal. Naalala ko noon, pagka wala pa mga cellphone Diba, Ate Jam? Yung mga panahon noon, diba? Yung mga, may sulat kayo. Diba, ang tagal. 1 week, 3 weeks, isang buwan. Lalo na pagka minsan malalayong probinsya, minsan inabot ng ilang buwan. Diba, pagka dumadating, meron kayo sulat. Diba, napakahalaga? Nako, talaga excited ka talaga sa pagka dumadating yung ganun sulat. At ang sulat, siyempre, ay napaka-personal po yan. Talagang yan ay mula sa puso na talaga isinulat. Katulad po itong babasahin natin sa introduction ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Bakit kaya? Tingnan natin mga kapatid at pakinggan natin. Sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuroang Kristiyano. Meron pala, napaka-importante. Ang sulat na ito ay para salungatin, diba? Sa pamamagitan ng mga turong tunay na mga katuroang Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang liham. Pakinggan natin Buod ng kanyang liham. Si Kristo lamang, si Jesucristo lamang, ang makapagbibigay ng lubos ng kaligtasan. Wala nang iba. Ito sabi niya, sa kanyang buod na liham, si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at mga tuntunin ay paglayo sa Kanya. Pag nagdagdag tayo, bukod sa Kanya, paglayo pala ito sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Inisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga
mananampalataya. So, ang sulat ay address sa atin sa lahat ng mananampalataya. So, maliwanag, kung ikaw ay mananampalataya, ang sulat na ito ay para sa iyo. Kung tayo ay mananampalataya sa mga nakikinig, ang sulat na ito ay para sa ating lahat. Bakit kanyo? Kasi nga ay maraming mga mananampalataya ngayon ay napapalayo sa tunay na katuroang ng ating Panginoong Jesucristo. Can we say amen? Kaya napakahalaga nito. Ngayon, simulan na natin yung pag-aaral. Ang sabi rito, since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why? Why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Ayun, ang tanong dyan mga kapatid. Kaya pala isinulat, napakahalaga. Ang totoo dyan, sabi niya, tayo ay namatay na kay Jesucristo dahil sa mga elemento, no? Elements, kung saan, ng spiritual forces na ito of this world. Namatay na tayo eh. Wala na tayo doon. Kaya ang pagsulat niya, bakit? Bakit gusto mo uling ikaw ay pagharian? Kaya minsan mga kapatid, isang bagay na nakakalungkot. Sa atin, kung titingnan natin, simple lang. Ang buhay na binibigay sa atin ng Diyos na huwag masayang yung pamumuhay na ito na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga doon sa verse 20 hanggang 20-23, hindi na tayo doon sa mga tradisyon. Makikipag-argument tayo, di ba? Hindi na tayo doon sa mga rules, sa mga batas, sa mga tradisyon, di ba? Hindi na tayo doon mga kapatid. Sa mga kung titingnan natin ay ano pa, yung mga pamahiin, naku, dami niyan. Grabe, ano ha? Kaya sabi ko nga, minsan nakakalungkot, hindi na tayo doon. Kasi nadadaya tayo pag tayo ay napapaniwala. Isang dahilan kasi kaya natin hindi mabitawan eh. Ang lagi gina-justify ng iba, yan brother ay simula pa ng mga ninuno namin. Yan ay itinuro na sa amin. Siguro naman ay wala namang mawawala. Kita nyo mga kapatid? Pagka ganun ang katuwiran natin, isa na rin tayo sa mamimislead, mawawala tayo sa tunay na pagtuturo patungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos. Patalastas po muna. Kaya po naririto ang salita ng Diyos. Sabi nga John 8:31, kung kayo'y patuloy na susunod sa aking mga aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. O yung gapos na yun, pinalaya na tayo. Ako naalala ko dati, yung mga lalo sa ewan ko kung nagbabasa ka pa ng dyaryo ngayon tungkol sa mga horoscope, ewan ko ako, nabiktima ako niyan, matagal. Pag nakita ko doon sa aking birthday, ang sabi, wag daw lalabas. Aba, talaga hindi nga ako lumalabas. Sabi, ganun Kita niya mga kapatid, may mga pamahiin, mga tradisyon, mga batas na yan, kita natin. Isang bagay na nakakalungkot. Kaya pala binigay sa atin to ang salita ng Diyos, ang ating comfy, ang charismatic, na talagang tayo ay patuloy na tinuturuan ng salita ng ating Panginoon Diyos para tayo makalaya, mga kapatid. So, salamat kay Lord. Tingnan natin yung lesson about chapter 2, verse 20. Sabi niya rito, believers have a new identity in Christ. Diba? Identity in Christ, kapatid. Tayo may bago ng buhay. Dahil kay Kristo Jesus. Pagkakakilanlan. Iba na po mga kapatid, bago na tayo. Iba na yung buhay natin. Dati ang tawag sa iyo ay suplado, suplada, mataray, ikaw ay chismosa. Ngayon, iba na. Ang tawag na sa iyo ngayon ay
Ay, mabait po yung sister namin yan. Ay, okay na okay po yung brother namin yan. Talagang binago na ng Diyos. Kita nyo kapatid? Nagkakaroon na ng rema, kakaroon na ng buhay. Yung ating dating palayaw, ngayon ay binago na ng ating Panginoon Diyos. So, identity ay napakahalaga. So, believers have a new identity in Christ. Why? Because of our faith in Jesus. So, through faith in Jesus, we have died. Tayo ngayon ay namatay dahil sa ating pananampalataya kay Heso Kristo. We have died with Christ to the old way of life and are no longer slave to sin or man-made religious system. Nako. Makakalungkot, mga kapatid. Tsaka napakaganda. Ngayon, naintindihan na natin. So, through faith, ating pananampalataya kay Lord, dahil sa ating pananampalataya, tayo'y namatay na kay Heso Kristo, doon sa lumang pagkatao. It is no longer I that liveth, di ba? Galatians 2, di ba? Sabi niya, kung ako man ay kasamang namatay sa krus sa Heso Kristo, at kung ako may buhay ngayon, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Heso Kristo na. Ang ganda, no? Grabe itong ating pinag-uusapan, pinag-aaralan. Salamat sa Comfy, sa Charismatic, sa mga manggagawa, sa mga pastor, dade, mami, sa mga minister, patriarch, sa ating mga lahat ng mga manggagawa. So thank you Lord, ulitin ko, believers have a new identity in Christ. So through faith, sa ating pananampalataya, we have died, tayo namatay, with Christ to the old way of, yun ang namatay, lumang pagkatao. Diba? Lumang pagkatao. Doon, yun ang namatay sa atin and are no longer slaves. O ngayon, hindi na tayo alipin. Diba? Hindi na tayo alipin. Kasi pag aalipin ka, wala kang rights. Pag alipin ka, kapatid, wala kang karapatan na kung ano dapat mo gawin. Kasi alipin ka nga eh. Diba? Pero ngayon tayo ay malaya na. We are no longer slaves to sin or man-made religious system. Ayan o, man-made. Mga ginawa ng mga tao na mga religious, mga activities, mga sistema sa relihiyon. Naalala ko tuloy yung Mindoro. Nagpunta kami sa Mindoro. Pero mo, magpe-prayer meeting kami doon. 3 taon tayo doon eh. May nakita ako doon, sabi niya, ay nako, may hawak po niyan yung manang ng simbahan, yung susi ng tuklong eh. Simbahan maliit. Ay ayaw kami papasukin. Grabe. Pero siya daw ay manang. Grabe mga kapatid, grabe ko magmura. Talagang, ewan ko ngayon, nula ako nakakita ng relihiyoso na kainaman. Kako, baka iba ituturo, baka iba napapakinggan. Diba? Dapat nga, di ba, pagka-Christian, matutuwa ka dahil gagamitin yung simbahan mo for His glory. Kaso baliktad. Kita natin. So sa atin, mga kapatid, daw tayo. Marami pong relihiyoso ngayon, pero nakakalungkot, hindi naman maka-Diyos. No? So many religious but not godly. Kaya sa ating kapatid, pwede pa naman, pwede. Pwede ka maging reliyoso, pero maka-Diyos tayo. Pwede ka maging reliyoso, pero tayo ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Ito naman yung inayaw ni San Pablo, mga kapatid. Diba? So tayo ay binago na tayo ng ating Panginoon. Sabi niya rito, we have died with Christ to the old way of life and are no longer slaves to sin or man-made religious system. Marami sistema pagdating sa religion, kapatid. Pero thank you, Lord God. Wala naman akong comment dyan. Mahalaga lang makita natin, maintindihan natin ang Word of God. Pag nakarinig ka, nako, Diyos ko, napakaganda mga kapatid. The second is this. What is the lesson? What is a lesson about Colossians 2 verse 20? Christians are free from legalism. Sabi ko nga kanina, di ba, makikita natin
Marami tao legalistic pagdating sa pagsunod. Wala namang masama doon, pero tingnan mo naman, tama ba? Diba? So, Christian are free. Tayo pinalaya na ng ating Panginoon Diyos, diba? Kaya nga, minsan na nakakalungkot pagka gano'n ng kaparaanan. Sabi ko nga, bakit kaya, alam ko ang kaparaanan ito, hindi kaparaanan ng Diyos kaparaanan ng kaaway. Para tayo ilayo sa tunay na pagsamba, para tayo ay tunay na ilayo sa tunay na katotohanan. Yun mga kapatid Di ba? Katulad na lambawa, 1 Timothy chapter 2. Si Lord lang mga kapatid, Jesus Christ ang nagkatawang tao. Jesus Christ is the mediator between God and men. Wala nang iba mga kapatid. Kaso maraming tao noon na ang daming tagapamagitan. Jesus Christ lang mga kapatid. So Christian are free from legalism. So we are not made right. We are not made right. Hindi tayo po pwedeng tama with God by following human rules. Ayun yun Hindi po pwede tayo maging okay sa paningin ng Diyos kung tayo ay susunod sa mga rules ng mga tao. Rules or tradition. Ito na, tradition. Ang dami pa. Hanggang ngayon po, napakadami. Grabe nga Sabi ko, Lord, I pray, yung sinasabi ng 1 Peter chapter 3, na ayaw mo pa dumating. Gusto mo kasi maligtas ang lahat ng tao. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak. Isa man sa atin, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. So sabi niya rito, we are not made right. We are not made right with God, diba? By following human rules. So, tayo ginawa ng Diyos mga kapatid. We are not made right. No? Okay tayo sa paningin ng Diyos by following human rules or tradition. So, we are not made right. Hindi tayo okay yan ng Diyos. Hindi tama mga kapatid. With God, nakasama, okay na kay Lord nga. Pero ang mangyayari ay following natin human rules or tradition. Hindi ganon kapatid. Ako nga, naalala ko nga noon, ulitin ko po, yung mga tradisyon na yan sa akin, pagdating sa mahal na araw. Simple lang, kukunin ko. Ang tagal kong nadaya diyan sa tradisyon na yan, yung alay lakad. Actually, yung alay lakad na yan, dapat pala magmumula sa Quiapo, papunta sa Antipolo. Yung pala yung pala ginawa do sa Black Nazarene na yan. No, so ibig sabihin mga kapatid, yung time na yon, Pasig lang ako, malapit lang yung alay lakad ko. Kaso nga lamang, tradisyon, talaga may inganyo ka kasi madaling araw, ang daming naglalakad. Madaling araw, ang daming naglalakad. Papunta doon sa Antipolo. Siyempre, may inganyo ka. Siyempre, akala mo talaga. Ako, yung time na yun, wala pa ako sa ganitong gawain, Wala pa ako sa Word of God that time. More on tradisyon sa buhay. Pagdating doon mga kapatid, di alay lakad. Lakad kami mula Pasig hanggang Antipolo. Maniwala kayo mga kapatid, yung mga kasama ko, andun habang naglalakad, may umiinom, habang naglalakad, may mga naka-headset. Pagdating sa Antipolo, wala na po, hindi na kami makapasok kasi dahil sa puno ng tao. Alam nyo nangyari, kumain lang kami ng lugaw. Pagkakain ng lugaw, hindi na kami lumakad. Ano kala nyo? Maglalakad kami pabalik? Hindi, nagbasta ho kami. Di siyempre, pagdating ko sa bahay, sa mga tropa, yung mga hindi nakasama, meron kaming kwento. Ganun tema, di ba? Kaya yung mga tradisyon na kung saan akala natin tama, malaki palang kamalian sa paningin ng Panginoon Diyos. So we are not made right with God by following human rules or tradition. Salvation comes through God's grace by faith in Christ. Yun nakalagay sa Ephesians 2, verse 8 and 9. Tayo naligtas sa pananampalataya, sa grasya, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi ito dahil sa ating mga mabubuting gawa, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Totoo naman yun. Agree ako doon, mga kapatid. Kaya dito pinapaabot sa atin ni Lord na tayo ay salvation comes through God's grace
by faith in Christ. The third is, mga kapatid, Christ is sufficient. Si Yesu Kristo po sapat na. Kaya po pagka sa atin, mga kapatid, sa mga nananampalataya, sa atin ngayon, ng mga nanonood, kung hindi po sapat pa sa atin si Yesu Kristo, eh talagang maghahanap pa po tayo. Si Jesus po ay sapat na para sa atin. Christ is sufficient for us. Because we do not need to add. We do not need to add human regulation, ang mga regulasyon ng tao, to what Jesus has already accomplished on the cross. So mga regulation, kapatid, wala na. Natapos na ni Jesus Christ nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ay sapat na para sa atin. Simple lang, panampalatayanan natin. Magtiwala tayo sa kanyang salita. Now, what is the implication, mga kapatid? What is the implication ng ating pinag-usapan ngayon sa Colossians 2? Sabi niya rito, do not let anyone convince you that God acceptance depend on keeping human tradition or religious rules. Ito po, pinapaabot sa atin. Binibigyan din dito sa ating pag-aaral na huwag tayong makonvince uli. Do not let anyone convince you. Huwag tayong mahirati, huwag tayong makonvince muli that God's acceptance depends on keeping human tradition or religious rules. Kasi minsan ginagamit din nila yung Diyos. Pero dinadagdagan. Mali po yun, kapatid. Sabi nga, meron nga akong narinig. May prayer meeting ako sa Tagaytay. Ito, totoo nangyari to. Hindi alam nung mga preacher daw yun na ako ay isang workers doon sa Tagaytay. Kaya nangyayari po, mga kapatid, sabi niya, meron po ditong worker kami, si Brother Ed po, ayun po, nagpapagawa po ng sasakyan. Nung makita-kita ko na mga nakabarong, hindi lang barong, nakakurbata. May kasama pang Amerikano. Talagang, teka kako, yari tayo dito, magkakaduguan tayo ng Inglisan dito. Alam niyo, lumapit, ang tatas magtagalog. Ito, binibigyan ko din dito, mga kapatid, yung acceptance depends on keeping human tradition or religious rules. Dito naman ay sinakita sa atin na hindi natin po pwede tatanggapin ng Diyos at may karagdagang kaiba. Basta't kay Lord, si Lord lang talaga. He is the way, the truth, and the life. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Ang sabi sa akin, Amerikano to pero ang tatas magtagalog. Kailangan daw magsanib na tayo. Brother, kailangan na tayo magsanib. Sabi ko, bakit? Kailangan malaman nila ang alin. Meron pang propeta na darating. Sino propeta po yun? Buhay ba yung propeta na yun? Oo, buhay yun, darating yun. Nagulat ako kasi sa Bible natin, lahat ng propeta, wala na. Sa kanila, buhay pa. Sabi ko, paano yun? Maya-maya ng konti. Sabi ko, brother, sino ba yung propeta nyo? Ewan ko, parang ayaw kong banggitin eh. Oo, parang ayaw kong banggitin, mga kapatid eh. Kasi doon sa narinig kong pangalan, hindi ka paniwala, mga kapatid eh. Kasi mga propeta natin, nawala na, di ba? Pero kung doon sa sinasabi nila na mayroon pa raw propeta, medyo tagilid tayo dyan, mga kapatid. Ang binanggit ko na lamang, Romans 15, sabi niya, ang hangad ni San Pablo ay ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao o sa lugar na hindi pa napapangaralan ng iba para hindi tayo dumating doon sa point na tayo nangangaral na sa mga napangaralan na ng iba. Alam mo, sabi ko, brother, kung okay sa inyo yan, marami pa po dyan na naliligaw ng landas. Dito po, may nangangalaga na po dito. Ako nga ho ang worker dito eh. Tsaka hindi ho tayo pwede magsanib.
kanila, hindi tayo pwede magsanib, brother. Kasi iba yung paniniwala nyo sa paniniwala namin. Iisa lang ang kaligtasan namin, Jesus Christ. At doon sa sinasabi ninyo, ay, ewan ko basta pagpipray ko na lang kayo kung saan kayo mapapunta. So, glory to God, doon na kami nagkasara doon, mga kapatid. At malaking hindi ka panipaniwala. So, nakakalungkot, kapatid. Kaya dito pinakikita sa atin ni Lord, sa ating pinabasa ngayon, do not let anyone convince you that God's acceptance depend on keeping human tradition or religious rule. Ito naman, tradition and religious rules. And then sabi niya, build your faith on God's word, not on human opinion. Ayan. Kasi marami pa rin may alam ang tao sa Diyos, pero puro opinion. Mga katha-katha. Yun, nakausap ko, mga katha-katha. Kita natin, di ba? Kasi pagka hindi base sa Scripture, sa Word of God, wag po natin pakikinggan. Bagamat minsan ginagamit ang salitang Diyos, mga kapatid. And then, kung titignan natin sa application dito, una, build your faith on God's Word, not on human opinions. Live in the freedom. In the freedom. Live. Mabuhay na tayo in the freedom Christ has given. Binigyan na tayo ng kalayaan ng Diyos. So, while continuing to obey Him out of love, mga kapatid. So, tayo ay patuloy na sumunod para sa Kanya, na talaga yung mga nagmamahal sa Diyos talaga. Dapat talaga tayo ay sumusunod sa Kanya. So, be careful of teaching that make rules more important than a relationship with Jesus Christ. So, sa atin, laging Christ-centered tayo. Jesus Christ alone lamang, mga kapatid. Hindi kung ano pa man marami tayong sinasabi na wala naman sa katuruan ng ating Panginoon. So, pinag-iingat tayo ng ating Panginoon Diyos. So, be careful of teaching that makes rules more important than a relationship with Jesus. Jesus Christ, kapatid, kay Lord love. So, what should we do as a Christian today? Sabi niya rito, remain rooted in Christ. Colossians 2, verse 6 and 7. Ito po nakalagay, Colossians 2, verse 6, 7. Yamang tinanggap ninyo, Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Manatili sa Kanya, at isali sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kapatid, ang charismatic, ang comfy, Christ-centered po talaga. Kay Jesus Christ lang. Wala tayong pwedeng ibang ituro na iba, mga kapatid. No? Kaya sabi niya rito, remain rooted in Christ. Study and obey God's word so you can recognize false teaching. Ito na yun. Remain tayo sa Word of God. Kaya ngayong Bible, nandiyan, remain study, meditation, mga kapatid, para so you can recognize false teaching. Kaya magpakakaingat tayo, mga kapatid. So trust Christ, finish work. Magtiwala tayo sa tinapos na gawain ng ating Panginoon. The finished work of Christ, not your own efforts or for salvation. Hindi to sa kakayanan natin na para tayo magligtas lamang sa ating sarili, kundi sa kaligtasan na mula sa ating Panginoon Diyos. So, hindi lamang yon, walk in holiness because you belong to Christ, not because you are trying to earn God's favor, mga kapatid. Mabuhay tayo, lumakad tayo na may kabanalan. Pahintulutan lagi natin na ang puso natin ay mabago. Diba? Mabago ang ating puso, matransform yung ating, sabi niya rito, walk in holiness, sabi niya rito, lumakad tayo na may kabanalan, dahil sa tayo ay nakapaloob, kabilang tayo kay Jesucristo, hindi ito dahil sa naghahangad tayo ng kung ano mga favor natin, trying to earn God's favor. No, ha? So, alam naman ng Diyos yun. Kaya tayo ay patuloy na i-bless ng ating Panginoon. And then the last, mga kapatid, live by the Holy Spirit. Allowing Him to transform your heart and action each day. So, pahintulutan natin
Hayaan natin manahan ng Espiritu Santo ng Diyos sa atin. At hayaan natin na pahintulutan natin na mabago yung ating puso at ang ating pagkilos araw-araw. Yun naman yun, mga kapatid. Yun, totoo yun, nararanasan ko yun dati, ang ating buhay. Talagang balasubas, wala talagang direksyon, di ba? Walang pakundangan. Pero ngayon, all glory belongs to God. Dahil tinuturuan na tayo ng Diyos ngayon na maging tunay na anak ng Diyos, na maging tunay na tao. Di ba? Kaya nga, tunay na anak ng Diyos, mga kapatid. So, supporting scripture, Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Galatians 5 verse 1. Siya po naging daan kung bakit tayo nakalaya dahil kay Heso Kristo. Tayo malaya na. Sabi niya, kayo pinalaya ng Panginoon Diyos at huwag na tayo magpapaalipin pang muli, mga kapatid. Romans 6:11, consider yourselves, ibilang mo na. Consider yourselves dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan. But alive to God in Christ Jesus. Laging ikukumpara natin. Ika-countan natin sa sarili natin na ako'y patay na sa kasalanan dahil kay Kristo Jesus, mga kapatid. Romans 6 verse 11. And then John 8:31-32, continue in Christ's word and the truth will set you free. O, kababasa ko lang kanina. Romans 8:31-32. Continue in Christ's word. Pagpatuloy po daw tayo sa salita ng Diyos. Pag-aaral, di ba? And the truth will set you free, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala mo. Ako minsan ang nai-inspire. Ako ang nai-enlighten. Ako yung natutuwa, mga kapatid, sa pag-aaral na ito. So for our conclusion, chapter 2, verse 20, that as a Christian, we remind us that because we are united with Christ, pinapaalala sa atin, mga kapatid, ng sumulat si San Pablo, na ating Panginoong Jesucristo, that remind us that because we are united with Christ, tayo ngayon ay nakipag-isa na, we are no longer controlled by the world's man-made religious rules. Yan yung sinasabi yan yung espiritu na nasa himpapawid. Diba? Yan yung sinasabi kanina about dun sa ano tawag doon kanina, Ate Jam, na sinasabi ko kanina, about elements, mga kapatid. So, talaga nandoon. Kaya salamat kay Lord. Ngayon, but now, we are no longer controlled. Tayo ay hindi na kontrolado dahil sa tayo nakipag-isa na kay Jesucristo by the words man-made na ginawa ng tao, man-made religious rules. Yun po yung, mga kapatid, para naliliwanagan natin. So, man-made religious rules. Instead, but data po, mga kapatid, instead, we are called to live by faith. Tayo ngayon ay tinawag naman para tayo manampalataya. Instead, sabi niya, we are called to live by faith. Mabuhay tayo na may pananampalataya. And then, guided by God's Word and the Holy Spirit. So, hindi lang pala tayo basta mamuhay na may pananampalataya, kundi tayo gabay ng Diyos, ng salita niya, at ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga nun. So, our goal is not merely to keep regulation, hindi lamang to sa regulasyon, mga kapatid, but to know Christ more. Sabi nga sa kanta doon, di ba? What a beautiful day to start praising the Lord, to know Him more, to love Him more, to serve Him more each day. Yun pala yun, mga kapatid. Kaya sabi niya rito, our goal is not merely to keep regulation, but to know Christ more and more deeply, malalim, and reflect, makita sa atin, reflect His character in our daily lives. Mga kapatid, hindi maitatago eh.
Ngayon, isang tanong, kung tayo po ay Kristiyano, tayo ay comfy, tayo ay charismatic, kahit hindi ka magsalita, kapatid, hayag. Hayag, mga kapatid, sa ating kilos, sa ating mga gawa, di ba? So, little by little, hindi naman halos lahat, basta tayo nasa process, sabi nga doon sa sanctification. Ang sanctification di po natatapos. Hanggang ngayon po yan ginagawa. At ang sanctification po, ay matatapos lang yan, sabi nga ng ating mga kapatid, pag nasa St. Peter ka na, pag ikaw ay nasa sementeryo na, dun po matatapos ang sanctification. Pero kung hanggang ngayon po tayo ay nasa COMFI, Charismatic Outreach Ministry Foundation, hanggang ngayon po tayo ay nililinis ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord. Dito sa Galatians 2, verse 20, at salamat po sa inyong pakikinig, nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Muli, Ama, salamat po, Lord, sa oras na ito. Dalangin ko po, ang mga salita mo po ay nakatawid sa screen, papunta sa kanilang mga puso, Panginoon. At nawa ang Holy Spirit na nagko-convict, nagko-convince, Panginoon, to do your will, to do your plan, O Lord God. Nawa po ay God is able, the power of the Holy Spirit, na magawa namin na yung kalooban. Kami, Lord, wala kami magagawa. But ikaw ay marami kang magagawa sa buhay namin. Salamat po muli sa aming pagtulog. Ay samahan kami ng Banal na Espiritu Santo. At ang aming pinag-aralan ngayon ay manatili hanggang sa pagising nila sa umaga. Thank you, Father God. Muli ang papuri ay binabalik ko sa iyo muli sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ay God bless us all, mga kapatid, from north, east, west, and south. God bless you all. In Jesus' name, amen and amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.